Noong nagsisimula pa lamang ang internet, malayo pa sa Facebook at YouTube na nakasanayan natin. Panahon iyon ng mga forum at bulletin boards kung saan puro simpleng text at ilang file lang ang pwedeng i-upload. At sa panahong iyon, kumalat ang isang kakaibang file na bumago sa takbo ng buhay ng mga nakakita. Isa dito si Mary E., isang system operator ng bulletin board system sa Chicago, USA. Isa sa iilang nakakita ng smile.jpg noong taong 1972. Ayon sa tala, mahigit 400 katao ang naka-access ng file, pero si Mary lang ang naglakas loob magsalaysay kung ano ang nangyari. Nang buksan niya ang attachment sa email, isang larawan ng husky ang bumungad sa kanya. Nakaupo ito sa isang madilim na kwarto at sa likuran nito ay may kamay ng tao na bahagyang nakausli sa background. Sa una, inakala niyang isa lamang itong normal na larawan ng aso, pero mula noon nagsimula ng bangungutin si Mary E. Araw-araw, gabi-gabi, nakikita niya sa panaginip ang parehong husky na nakaupo sa dilim. Tinatakot siya nito, pinapakitaan ng matatalim na pangil, at paulit-ulit nitong sinasabi ang salitang "Spread the word." Iiwanan lamang siya nito kapag ipinakalat niya rin sa iba ang larawan, pero hindi niya magawa dahil sa konsensya. Alam niyang kapag ginawa niya yon, may iba namang magdurusa tulad ng nangyayari sa kanya ngayon. Pagkalipas ng ilang linggo, nakatanggap siya ng package. Walang itong return address at wala din pangalan ng sender. Sa loob nito may isang floppy disk. Ito ang flash drive nila noong panahong ito, at doon nakalagay ang kopya ng smile.jpg. At dumating ang araw na hindi na kinaya ni Mary ang lahat ng nangyayari sa kanya. Naging tahimik siya, laging nagmumukmok at halos hindi na lumalabas ng kanilang bahay. Napakalaki ng pinagbago niya. Nang oras na sana ng kanyang panayam sa isang manunulat ukol sa larawan, nagkulong siya sa kwarto habang umiiyak, nanginginig sa takot at paulit-ulit na sinasabi ang mga salitang, No, I don't want to see it ever again. No, I don't want to see it ever again. Ilang buwan matapos nito natagpuan siyang patay sa kanyang kwarto, kinuha niya ang sariling buhay dahil hindi na kinaya ang mga nangyayari sa kanya. At ayon sa asawa niya, sinunog daw nito ang floppy disk bago siya sumakabilang buhay. Pero hanggang ngayon, walang kasiguraduhan kung may kinalaman ba talaga ang litrato na yon